Sa simula, ang mga makapangyarihang nilalang na kilala bilang Celestials ang lumikha ng araw at iba't ibang anyo ng buhay, at ang universo ay namuhay sa kapayapaan. Ngunit isang araw, may lumitaw na isang hindi liks na uri ng mandaragit na tinatawag na Deviants mula sa malayong kalawakan at sinimulan nilang wasakin ang lahat ng madaanan nila. Ang pinuno ng mga Celestials na si Orisham ay nagdala ng isang immortal na pangkat ng mga superhuman na kilala bilang Eternals mula sa planetang Olympia, at ipinadala sila sa daigdig sakay ng kanilang sasakyang tinatawag na Domo. Sa Mesopotamia noong 5,000 BC, may isang grupo ng mga tao na nangingisda nang bigla silang salakayin ng mga Deviants na umahon mula sa dagat. Sa sandaling iyon, dumating ang mga Eternals upang ipagtanggol sila gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Ginamit ni Icarus ang kanyang mga sinag mula sa mata at lumipad upang labanan ang mga halimaw, habang ginamit naman ni Makari ang kanyang napakabilis na galaw upang iligtas ang mga tao at ilayo sila sa panganib. Nagpaputok si Kingo ng mga energy blast upang umatake mula sa malayo, habang sina Athena at Gilgamesh ay lumilikha ng mga sandatang enerhiya para sa labanang mano-mano. Nagbigay ng suporta si Sprite gamit ang kanyang mga ilusyon, at tumulong din si Fasto sa pamamagitan ng kanyang mga makabagong imbensyon. Isang mabangis na labanan ang naganap, at dahil sa mahusay na pagtutulungan ng mga Eternals, agad na natalo ang mga Deviants. Pagkatapos ng labanan, pinagaling ng leader ng grupo na si Ajak ang anumang sugat na kanilang tinamo. Natakot ang mga tao sa kanila at sinubukang umatake, ngunit agad na ginamit ni Drug ang kanyang kakayahang kontrolin ang isipan upang pakalmahin sila. Pagkatapos, ginawang tunay na makinis na metal ni Cersei ang isang primitibong kutsilyo bilang patunay na naroon sila upang tulungan ang sangkatauhan. Lumipas ang mga taon at sa kasalukuyan, namumuhay ang mga Eternals na nagkukunwaring normal sa piling ng mga tao. Sa London, pumasok si Cersei sa klase kung saan dapat ay siya ang magtuturo, ngunit nadatnan niyang si Dane ang pumapalit sa kanya. Biglang nabulabog ang lektura dahil sa isang malakas na lindol, kaya pinagtago ni Cersei ang kanyang mga estudyante sa ilalim ng mga mesa at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang mga debris na bumagsak sa isang estudyante. Sa kalapit na ilog, may isang aso na nakakita sa isang Deviant na umaahon mula sa tubig. Kinagabihan, ipinagdiwang ni Cersei ang kaarawan ni Dane kasama ang ilang kaibigan. Gumamit si Sprite ng ilusyon upang magmukhang mas matanda at itago ang katotohanang siya ay tumatanda lamang sa isipan, ngunit hindi sa pisikal na anyo. Gayunpaman, nababasag ang ilusyon kapag may humipo sa kanya, kaya agad niya itong isinuko. Inaya ni Dane si Cersei na tumira kasama niya, ngunit tinanggihan siya ni Cersei. Nagsimula tuloy maghinala si Dane na may itinatago siya, lalo na't palaging may kakaibang mga komento si Sprite. Pagkatapos ng salo-salo, pauwi na ang tatlo nang bigla silang salakay ng isang napakalaking Deviant na nagngangalang Crow. Ginamit ni Cersei ang kanyang kapangyarihan upang ipitin ito sa lupa, ngunit agad itong nakawala at tumakbo patungo sa mga lansangan. Gumawa si Sprite ng ilusyon na pinarami ang kanyang sarili at si Cersei upang lituhin ang halimaw, ngunit ikinagulat nila ng matukoy ni Crow kung sino ang tunay, isang bagay na hindi kailanman nagagawa ng mga Deviants. Nang muntik ng patayin ni Crow si Sprite, dumating si Icarus at iniligtas siya, sa kahinarap ng direkta ang Deviant. Dahil sa kanilang labanan, tumaob ang isang boss, at nagmadaling gamitin ni Cersei ang kanyang kapangyarihan upang gawing mga talulot ng rosas ang sasakyan at maiwasan ang trahedya. Muli na namang ikinagulat ng lahat ng ipakita ni Crow na kaya nitong pagalingin ang sarili nitong mga sugat, ngunit malinaw pa ring may kalamangan si Icarus, kaya tumakas ang Deviant patungo sa ilog. Pagkatapos nito, sinabi ni Cersei kay Dane ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Tinanong siya ni Dane kung bakit hindi sila tumulong noong mga pinakamalalaking trahedya ng sangkatauhan. Ipinaliwanag ni Cersei na inutusan silang huwag makialam sa mga gawain ng tao upang hindi hadlangan ang pag-unlad ng lipunan. Matapos nilang lipulin ang mga Deviants, inatasan silang maghintay sa daigdig hanggang sa dumating ang oras ng kanilang pagbabalik. Ikinuwento rin ni Cersei kay Dane na sila ni Icarus ay naging magkasama sa loob ng maraming siglo, ngunit hindi iyon nagtagal. Bumalik siya sa kanyang apartment upang pag-usapan ang nangyari kasama sina Sprite at Icarus, at matapos mapagtantong magkaugnay ang lindol at ang Deviant, napagkasunduan nilang kailangan na nilang tipunin muli ang buong grupo. Ito ay nagbalik na mga alaala ng 575 BC at ng Babylon.
Umuunlad ang sangkatauhan sa ilalim ng paggabay ng mga Eternals na lumalaban sa mga Deviants tuwing sinusubukan nitong umatake. Sa tuwing lumilitaw ang mga Deviants, sila'y marahas at walang awa, ngunit nagkakaisa ang mga Eternals sa perpektong pagkakasabay upang mabilis silang mapuksa ng hindi gaanong nahihirapan. Matapos ang isang partikular na matinding labanan, ginamit ni Ajak ang kanyang espesyal na batong kapangyarihan upang makabuo ng ugnayan at makausap si Orishem. Ipinahayag ni Ajak ang kanyang paggalang sa dakilang plano ni Orishem, ngunit hindi niya gusto ang maaaring kahinatnan nito para sa mga tao. Sinabihan siya ni Orishem na huwag masyadong ma-attach sa sangkatauhan at sundin ang itinakdang plano. Pagkatapos nito, bumalik si Ajak sa kanilang tirahan kung saan hayagang namumuhay ang mga Eternals sa gitna ng lipunan. Gumagawa si Phastos ng isang steam engine upang makatulong sa sangkatauhan, habang ginagamit naman ni Sprite ang kanyang kapangyarihan upang aliwin ang mga bata sa pamamagitan ng mga kwentong nagiging buhay gamit ang kanyang mga ilusyon. Gusto ni Droog na gamitin ang kanyang kakayahang kontrolin ang isipan upang pigilan ang mga away, ngunit pinagsasabihan siya ni Makari dahil hindi sila dapat manghimasok. Samantala, magkasamang gumugugol ng oras sina Icarus at Cersei at nahuhulog ang loob sa isa't isa. Ipinapahayag ang kanilang pagmamahalan habang ang kagandahan ng daigdig ang saksi. Pagkalipas ng mga taon, ikinasal sila sa Gupta Empire. Sa kasalukuyan, naglakbay sina Cersei, Sprite, at Icarus patungong South Dakota sa rancho ni Ajak, ngunit natagpuan lamang nila itong patay sa labas ng kanyang bahay. Umiiyak si Sprite at gumamit ng ilusyon upang alalahanin siya ng may pagmamahal, at napagtanto nilang si Crow ang pumatay kay Ajak sa pamamagitan ng pagsipsip sa kanyang mga kapangyarihan, kaya nitong pagalingin ang sarili. Nang lumapit si Cersei sa bangkay upang magluksa, lumabas ang batong ipinagkaloob kay Ajak ng mga Celestials at dumikit kay Cersei. Dahil dito, saglit niyang nasilayan si Orishem na nagsasabing malapit na ang oras, bago ito biglang maglaho. Itinuro ni Sprite na si Ajak ay pinili si Cersei bilang kanyang kahalili, ngunit nag-aalala si Icarus na baka ito ay dahil sa Mahd-Kiki. Nagbalik ang isa pang alaala. Noong 1521 sa Tenochtitlan, nilalabanan ng grupo ang mga huling Deviants na natitira sa planeta. Samantala, naglalaban-laban ang mga tao, ngunit hindi hinayaan ni Ajak na pigilan iyon ni Droog. Bigla namang nakaramdam ng matinding sakit si Fena at sinabing huli na ang lahat dahil malapit nang mamatay ang lahat. Nag-iba ang kanyang mga mata at sinimulan niyang atakihin ang kanyang mga kaibigan na nakasakit sa ilan dahil sa element of surprise. Sadyang hinayaan ni Ajak na masaktan siya upang makalapit at magamit ang kanyang kapangyarihan sa isipan ni Fena. Nililinis ito mula sa kakaibang biglaang pag-atake. Gayunpaman, inatake pa rin siya ni Fena, kaya sumugod si Gilgamesh at nilabanan siya hanggang sa mapatumba at mawalan ng malay. Nang magising si Fena na walang maalala sa nangyari, nabunyag na siya ay dumaranas ng Mahd-Kiki, isang kondisyon na dulot ng pagguho ng kanyang mga sinaunang alaala na nagdudulot ng pagkabaliw. Wala itong lunas. Ang tanging paraan upang gumaling siya ay ang tuluyang burahin ang kanyang isipan upang magsimulang muli, isang solusyong inaakala ni Ajak na pinakamainam para sa kaligtasan ng lahat. Ayaw ng iba na mawala ang Fena na kanilang minamahal at sinigawan ni Droog si Ajak, kinukwestiyon ang kanyang pamumuno. Pagod na siya sa panonood sa sangkatauhan na winawasak ang isa't isa nang hindi sila nakikialam, kaya bigla niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang digmaan at umalis upang kumilos ng mag-isa. Inihayag niyang ang tanging paraan upang mapigilan siya ay ang patayin siya. Ipinahayag naman ni Gilgamesh na kaya niyang alagaan si Fena, kaya pinayagan ni Ajak ang lahat na umalis at mamuhay sa piling ng mga tao. Tapos na ang banta ng mga Deviants, kaya maaari na nilang hanapin ang sarili nilang layunin habang hinihintay ang tawag mula sa kanilang pinanggalingan. Bumalik sa kasalukuyan, naglakbay sina Cersei, Sprite, at Icarus patungong Mumbai upang hanapin si Kingo, na ngayon ay isa ng sikat na Bollywood superstar. Alam ng kanyang valet na si Karun ang kanyang lihim at dekada na siyang nagtatrabaho kasama niya. Ikinuwento ng tatlo kay Kingo ang nangyayari, ngunit sa una ay tumanggi siyang sumama dahil gusto niya ang buhay na mayroon siya ngayon. Gayunpaman, nakumbinsi siya ni Karun na sumama at maging bayani na hinahangaan ng lahat, at pumayag pa si Karun na sumama upang i-record ang lahat sa istilong dokumentaryo. Sumakay sila sa pribadong jet ni Kingo patungong Australia,
kung saan inis na inis si Sprite kay Kingo dahil iniwan siya nito alang-alang sa kasikatan. Ipinaliwanag naman ni Kingo na naging aktor siya dahil sa inspirasyong ibinigay ng mga kwento ni Sprite. Sa Australia, sinundan ng grupo ang bakas ng mga bangkay ng Deviants hanggang sa matagpuan nila sina Athena at Gilgamesh sa kanilang pribadong bahay sa kanayunan. Naging mahusay si Gilgamesh sa pagluluto at pag-aalaga ng bahay, habang ginugugol ni Athena ang kanyang oras sa pagguhit ng mga nakakatakot na larawan. Nang makita niya ang pagdating ng grupo, muli siyang nagkaroon ng sumpong at sinubukang salakayin sila, sinasabing malapit nang mamatay ang lahat sa planeta. Pinigilan siya ni Gilgamesh at nilinaw ni Sprite ang kanyang isipan gamit ang isang ilusyon na nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya. Sinamantala ni Cersei ang oras upang tingnan ang mga guhit ni Athena at nalungkot siya dahil hindi niya muling makontak si Arishem. Pinayuhan siya ni Gilgamesh at pinaalalahan ng mas mahalagang makinig. Umupo si Cersei at nagpakalma at doon tuluyang nag-activate ang bato at dinala siya sa harap ni Arishem. Sinabi ni Arishem na nagaganap na ang emergence at ipinaliwanag niya ang tunay na layunin ng mga Eternals. Ipinadala sila upang ihanda ang pagsilang ng Celestial Tiamat dahil may mga bagong Celestials na ipinapanganak tuwing ilang libong taon at nagawa na nila ang prosesong ito sa iba pang mga planeta bago ang daigdig. Ang pagsilang ay nagmumula sa matalinong buhay na dati nahadlangan ng pag-atake ng mga Deviants. Ngunit ngayong nalipol na ng mga Eternals ang mga ito, panahon na raw upang lipulin ang lahat ng buhay sa daigdig upang bigyang daan ang kapanganakan ni Tiamat. Nangilabot si Cersei sa rebelasyong ito, ngunit ipinagtanggol ito ni Arishem bilang bahagi lamang ng siklo ng paglikha ng kanilang mga uri. Ipinaliwanag din niya na hindi kailanman umiral ang Olympia at sina Cersei at ang iba pang Eternals ay mga likha lamang mula sa World Forge, mga artipisyal na nilalang na ginawa upang paglingkuran ang mga Celestials. Hindi ito maalala ni Cersei dahil nare-reset ang alaala ng mga Eternals matapos ang bawat emergence. Dagdag pa rito, si Arishem din ang lumikha sa mga Deviants upang panatilihin ang balanse sa pagitan ng mga mandaragit at biktima upang umunlad ang matalinong buhay, ngunit nawalan siya ng kontrol sa mga ito at sila mismo ang naging mga mandaragit. Ito ang dahilan kung bakit ginawa niyang